Hello mga kapatid, magandang gabi po. At kumusta na po kayo? At papasok tayo ngayon. Galing pa tayo sa office bago lang tayo nakarating dito sa kwarto natin. And then, kumusta po kayo ang pag-ibig? Kapayapaan ni Kristo ay maghari lagi sa puso at isipan natin. At ngayon mga kapatid, papasok tayo sa punto per punto natin. Live natin ngayon. Then, may Christmas party ngayon na bigay tayo ng mensahe sa mga supporters natin all throughout the globe. At sa mga gustong sasali sa mga supporters natin, kindly contact Ate Si Edna. Padre, baka Kapasok na tayo. baka kaya naman putulin natin yung gospel reflection, di ba? So, tanungan na lang muna tayo habang nagkita tayo kay Father Darwin. Abangan yung mga co-host sa pagpasok ni Father Darwin na kasi dito ako magpo-focus sa mga tanong na nandito ngayon. Okay, sabi dito ni TJ Garihaldo, Brojando, ito si Graho. Sobra na paninira sa simbang Katolik po, pastor ng Born Aguy. Okay. So, Jeffrey A.I. Estrella, nasagot na po itong tanong mo. Ang nakaraang araw ng pinagkaiba ng eternal life sa everlasting life. Maganda, by the way bro, mamaya bro, Ito. pagdating na ni Father Darwin bro, may mga tanong na dito sa kanya bro. Sige, go ahead bro, go ahead. Di mamaya Nandiyan Father Darwin pala, no? Mating na. Oh, Mating na si Father Darwin, no? So, good evening Father Darwin. Ay, good evening. Okay. Unmute re. Unmute. Unmute. Okay. Good evening sa inyong lahat mga kapatid. Malinaw ba yung camera ko? Malinaw Okay na. So, magandang gabi bayan. At galing pa tayo sa office natin at galing tayo nakarating. At salamat sa Diyos na nakapagbigay tayo sa ating oras, ating panahon, from the morning until midnight. Midnight in the evening. At pasalamat tayo sa Panginoon dahil itong lakas natin ay galing sa Kanya. Papuri ang lahat. To God be the glory, the Father and the Son and the Spirit. Salamat sa inyo na nandito kasama natin ngayon sa ating talakayan at sa tanungan portion. So, greetings lang ako sa mga kasamahan ko, Brother John Ray, na nandito, si Brother Angel, si Brother Vincent, si Brother Tata Rosal, at si Brother Windel Talibong, at si Ate Edna. Kung meron kayong mga question, personal, at sa mga katanungan related sa ating programa, kindly contact Ate Gilda Pilisa. And then ngayon din, may Christmas party sa KPM. Ano itong meaning sa KPM, te? Kapuntos. Ano to? Likon. Kapuntos Ministry. Kapuntos Ministry. So, papasok din ako sa kanila mamaya, no? Ang theme namin, Overjoy. Matthew chapter 2 verse 10. Yan po yung i-elaborate ko, i-share ko sa kanila. So, sino pang hindi ko na-recognize, Brother John Ray? Si Brother Aljan Dre. Brother Aljan. At si Brother Romel Palma. Condolence pala Brother Romer, no? Namatay yung kanyang parang brother-in-law. Si Romer po yun, Dre. Romer yun. Wala si Romer ngayon. Wala si Romer. Yung namatayan ng brother-in-law, si Brother Romer. Oo, pero wala si Brother Romer ngayon. Nandyan yata, Dre. So, at sa ating lahat na nandito mga kapatid, no? Patuloy tayo na pakinggan ang mga katotohanan natin pananampalataya. Brother Jando, atin nang buksan ang mga May katanungan. May tanong kayo na kay Brother John Ray about spiritual warfare yun. Brother John Ray, go ahead. Hindi naman sa spiritual warfare, pero dito kay Brother Manuel Ian Quintana, dalawa sila dito nagtanong para kay Father. Sabi, Bro John Ray, pwede pa-ask kay Father Darwin.
kung ang Bible ng Protestant, matawag ba natin na Holy Bible? Ika nga, pag ang sakramentas, pag hindi nabasa-basa ng pari, ay hindi maging holy. Naisip ko lang, bro. Padre, ano yung tugon natin dito, Padre? Magandang katanungan yan. Pero yung unang-una, hindi yun na-bless. No? Pero yung salita yun ng Diyos eh. Pero hindi lang na-bless. No? So, it can inspire still, kahit hindi na-bless. Kaya nga, they are part of they receive the essential part of the truth. Yung mga ibang sekta, mga kapatid, nandyan sa kanila yung salita ng Diyos. Bakit naging salita ng Diyos yan? Dahil sa simbahan. Siya yung hindi yun talaga katulad sa atin na bless. So, naging sacred Bible. Pero, kahit hindi yun bless, salita pa rin ng Diyos yun. No? Kahit hindi na bless. So, dyan po, hindi natin malimit ang Diyos sa mga sacramentals lang natin. Katulad din sa sacrament, God can do beyond the sacrament. He is not limit, the sacrament doesn't limit God. No? He can do beyond the sacrament. No? So, ganun din kapatid, hindi natin malimit yung katotohanan sa mga sacramentals lang. Totoo yung sinabi mo, hindi talaga secret. Pero, salita ng Diyos pa rin. Pero hindi lang na-bless. Marami ding na-inspire. So, kaya nga may element of truth yung ibang sekta. Pero hindi fullness of truth. Ang fullness of truth nasa tunay na simbahan. The fullness of truth nasa simbahan lang. So, yung mga ibang sekta nagkabasa ng banal na kasulatan pero they never receive the fullness of truth. Mababasa natin yan sa CCC 65, no? Christ, the Son of God, the Son of Man, made perfect, is the Father's one and perfect and unsurpassable word. In Him He has said everything. There will be no other word than this one. No? And then, ang simbahan, iniiwan niya yung fullness of truth sa simbahan. No? CCC 816. The one Church of Christ subsists in the Catholic Church, governed by the successor of Peter and Bishop of Rome. No? Complete sacramental and doctrinal fullness subsists within her. So, nandyan sa simbahang Katoliko, yung fullness. Pero, yung observation mo, na hindi na bless, hindi secret, totoo din yun. Pero, kahit hindi na bless, still the word of God, decapid. Pero, mag-ingat din tayo dahil may mga maling translation. Kaya nga, dapat tayo mag-study. Example, yung Roma chapter 3 verse 38 ba yun, Brother Jando? Faith alone sa Protestant Bible, Brother John Rick. 12, Romans 4:12 yata yun, 12:4. Ibasahin natin. Pero wala namang... Sige, na. Pero Yung wala, sa akin, ano yun eh, James 22, hindi sa James, 2:26. sa Romans yun. Sa Romans version 4:12, Romans 4:12 sa Basahin mo, bro. Sa Living Bible. Good News, sa Good News, bro. Faith alone ang nandun. Pero, Sa Good News. sa original, wala namang faith alone. Roma, ano yan? Roma, Romans 4:12, yun sa The Living Bible, TLB. ate mo na silipin sa Good News muna. Sabi sa Good News, he is also the father of those who are circumcised. That is, of those who in addition to being circumcised, also live the same life of faith that our father Abraham lived before he was circumcised. How about do sa The Living Bible? Sabi sa The Living Ito po. Bible. Ayan. Ha? Sige, And basahin. Abraham is also the spiritual father of those Jews who have been circumcised. They can see from his example that it is faith not alone. the ceremony
that saves them. For Abraham found favor with God by faith alone before he was circumcised. So mag-ingat din tayo sa translation dahil ginagawa nilang accommodated sense. Roman chapter 4 verse 12. Dinagyan nila ng alone. Pero sa King James bro, malapit yun sa original eh. Roman chapter 4 verse 12 sa King James, Brother Jando. Babasahin natin. And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised. So walang he is justified by faith. Sa Oo. Greek, walang nomos. Kasi yung alone sa Greek, nomos yan. Tinignan ko lang yan sa Greek, walang nomos sa Greek. Dinagdagan nila, Brother John Ray. Opo. So mag-ingat tayo ha sa mga protestante na translation dahil dinagdagan. Example, yung saksi ni Jehovah. yung Diyos sa ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos. Small g. Dahil yung doktrina nila kay Kristo, mighty God. Hindi almighty God. So, kita ninyo yung doktrina nila, nagawa nila, na-influence yung translation ng Biblia. So, yan po yung example sa accommodated sense. So, ang advice ko sa inyo, the best yung Catholic Bible talaga. And then, hindi talaga na-bless yung mga Bible nila. Pero still, may element of truth sa Biblia nila. May element of truth. Pero hindi yan naging banal. Dahil hindi yan na-bless ng pare. Totoo yung observation mo. Kapatid? Ito naman, Dre, kay pro-Catholic youth ng Baguio, Brother John Ray, paki-ask naman kay Father, paano po yung isang pari namin dito guilty sa Republic Act 8353? Automatic ba excommunicated na yon? Kasi guilty siya at paano na po yun? Kasi ordained priest naman siya, kaso natukso. Ng rape, bro? I don't know ano itong I-search mo, bro. 8353, I-search mo, bro. Padre, sige, tingnan natin. I-search. Search mo ba, Jando? Ano ba yung 8353 ba, Jando? Ano yun? Ang Republic Act 8353, anong kasalanan yun? wait lang ha. Kasi Kaya pari daw, ayaw tapos mo. guilty daw, Padre, natulan ng guilty. Anong kaso kaya yan? Ano yun? Republic Act 8353. Republic Act 8353? Oo. Anti-rape law. Sa rape. Anti-rape law of 1997. Patay. So, kung na-convicted siya, dapat lang. No one is above the law. No one is above the law. Kapag hindi yan, bibigyan ng hustisya, mga kapatid, awa naman yung biktima. Kaya nga, ang mahal natin na Santo Papa, si Papa Francisco, mas makinig pa sa biktima kaysa namimiktima po. No? So, mag-ingat po kayo. Hinihikayat ko kayo ngayon, kapag nabiktima kayo sa pare, sa mga abuso nila, isumbong ninyo. Una, sa obispo. At kung hindi makikinig at hindi magbabago, legal action na. No? It is your right, mga kapatid. Dapat lang. Huwag kayong maniwala na may karma. Yung mga hindi nagsasalita ng katotohanan, yun yun ang maging dahilan na marami pa siyang mabiktima, Brother John Ray. Mas mabuti. Dapat, kung meron kayong tutuon na ebidensya, wag lang magbintang. At kung merong naabuso, lalo-lalo ng minor, de edad, walang patawad yan. Kahit obispo pa, kahit kardinal pa. Walang exempted sa law. Mas mabuti yan. Kung nabilanggo siya. Ang tanong niya, automatic excommunication ba? Is bread, Padre. So, ang automatic excommunication, yung violation lang sa seal of confession, hindi ko alam kung kasali ba ito sa automatic excommunication. I-search ko muna, ha. Buti yun na mabigyan ng leksyon.
Una, matanggalan talaga na yung faculty yan, brother. Sure ako. Matanggalan yan ang faculty. Brother Junri. Mas mabuti din. Para sa akin, yan ang pinaka the best na ginagawa ng mga laigo. Na hindi titikom yung bibig. Dahil kapag titikom yung bibig natin, anong mangyari? Marami pang maging biktima, Brother Junri. Oo nga po. So, katotohanan yung atin eh. Hindi natin protektahan yung mga taong nag-abuso. So, yan ang dapat natin gawin. Pero yung automatic communication, katulad ng... hindi automatic. Hindi lahat sentensya, bro. Hindi automatic. Grave delect. Napapabigat na krimen. Yan ang sinabi sa canon law. Ang pare na gumawa ng sexual offense ay dapat parusahan. At kung kinakailangan, tanggalin sa pagiging pare. Maging laigo siya, bro. Ang recommendation dito, bro, dismissal from the clerical state. So, pwede siya maging, babalik siya paging laigo, bro. Maging ma-license ba yun? Ang term nito. Mabalik siya ng laigo, bro. No? Laicization. Laicization, maging laigo. Laicization. Laicization, yung tama. Salamat, Brother Angel. So, hindi po ito automatic, bro, dahil limitado lang sa ilang krimen. Gaya ng abortion, so desecration of the Eucharist, bro. Absolution of accomplice in sexual sin. Example, bro, pari. And yung kanyang babae, dun mangumpisal sa kanya. Absolution of accomplice in sexual sin. Automatic excommunication, bro. Example, pari si John Ray. And then yung girlfriend niya ay mag-confess doon ni Father John Ray. Father John Ray, dyan na lang ako mag-confess sa'yo. Yan, automatic excommunication yan. No? Absolution of an accomplice in sexual sin. Ano pa? Violation of the seal of confession. Yan po yung lati sentensya, bro. Ano itong lati sentensya? Automatic excommunication. Ang rape ay hindi kabilang sa automatic excommunication. Pero mas mabigat ang epekto. Pinapalayas ang pari sa estado. So, pinapalayas. Hindi na kayo maging pari, bro. So, yung... So, pwede na siya mag-asawa? Maganda yung tanong mo, bro. Pwede na ba siya mag-asawa? Dapat mag-asawa na siya, no? Mas maigi mag-asawa na lang Dahil hindi na siya, kasi- Hindi na siya pare. Pwede na siya mag-asawa siguro. Paano mag-aasawa nakakulong nga? Paano? Yun. Pwede mag-asawa sa... Hindi. Pasawahin niyo yung priso. Malas yan. Mag-aasawa pa, kulong na nga. Hindi din, bro. Hindi din. Hindi rin? Ay, hindi rin Dahil pala pwede. perpetual yung continence niya at celibacy. Hindi pwede. Hindi pala pwede. Ang kasal habang pari pa ay invalid. So, kung makatawag siya ng dispensation, pero pwede na, bro. Basta license na siya. Pwede na. Dahil yung kung na-license na siya, license, no? Naging laigo, nabalik na licensation, no? Kung official na licensation siya, bro, pwede na siya mag-asawa, bro. Diyan daw. So, na-dispense na siya sa obligation. Kung nanatili pa siyang pari, hindi pa pwede, bro. Pero kung na-licensation na, pwede na, bro. So, paano naman siya mag-asawa? Nandun siya sa bilangguan. Yan nga. Kung life sentence yung kanyang hatol, bro, hindi na pwede. Kasama mo puro lalaki doon eh. Hindi naman kayo i-mix sa mga babae. Iba yung bilangguan sa babae, bro.
Pero karamihan sa mga bilanggo, Padre, bumibigay. Anong bumibigay? Naging bakla? So, yun ang katanungan natin, bro. Okay po. Sagot. Sa'yo Next naman dyan, question Brother, naman. maraming pagtanong dito, bro. Sa'yo naman dyan. Sabi dito ni Pro Catholic Youth ng Baguio, good evening. Padre, ask ko lang, pwede mo ba kaming bigyan ng linaw sa halal foods? Ang alam ko lang kasi pag halal ay pagkain ng mga Muslim. At noong nag-grocery kami, paghanda noong ano mo sa Dre, sa halal foods? Unang-una, yung naalala ko, patungkol sa halal na pagkain, lalo-lalo na kapag na-offer yan. No? So, kailangan iwasan ito. Lalo-lalo na kapag may kasamang relihiyosong ritual or intentional yung pakikibahagi sa pananampalataya ng iba. So, yung halal, dapat po i-renounce bago kung kakainin mo man, i-renounce. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration of the food. Dahil yung mga, yung mga manok, hindi ninyo alam na may halal yun, no? So, i-bless mo lang at and then recommend it to the Lord. Food will not commend us to God. We are no worse off if we do not eat, and no better off if we do. Ang pagkain mismo walang spiritual na kapangyarihan na nakadungi sa kaluluwa. So, ang gawin natin, bro, dahil yung mga, alam nyo, yung mga pasyente natin na may curse, yung food may curse, no? Pwede ka ma-contaminate. Kailangan natin, kaya nga, before ako mag-bless ng mga pagkain ko, kahit hindi halal kaya yung mga pagkain, kapatid, yung mga bigas natin, yung mga gulay natin, galing yun sa bundok, galing yun sa mga farmers sa malayong lugar. At alam nyo, may mga ritual na gagawin ng mga magsasaka. Magdiwata sila, pasalamat, sa harvest nila. Ang dami naman yung harvest dahil sa mga tumutulong na mga espiritu sa kahoy. Sa lupa ko, may mga espiritu, mga diwata. Inaalayan nila ng mga padugo, bro. So, i-break yan. Alam nyo, kapag, before ako mag-bless ng pagkain, in the name of Jesus, I break the seal and the consecration of the food. In the name of Jesus, I break the seal. In the name of Jesus of Nazareth, I break the seal and the consecration of this food. Bless us, O Lord, and this is a gift which about to receive your bounty through Christ, O Lord. Pwede na kainin lahat. Okay? Dahil lahat, saan yung talata, bro? Lahat ng binibless na pagkain ay maging banal dahil sa panalangin. Anong talata yun? Unang Timoteo 4:5. Basahin natin, bro. Mukhang, Unang Timoteo 4:5 yun. Sabi ganito sa 4:4. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin ng may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. So, malinaw naman yun, yung ating panalangin. So, i-insert ninyo, before ninyo bless us, O Lord, this is a gift which you're about to receive from bounty through Christ, O Lord. I-break ninyo muna yung seal and consecration of all the food that we are going to eat, mga kapatid. In the name of Jesus of Nazareth, mag-sign of the cross ka sa mga pagkain na sa mesa mo. In the name of Jesus of Nazareth, I break the seal and the consecration of the food that we are going to eat. Bless us, O Lord, and this is a gift which you're about to receive your bounty through Christ, O Lord. No? And then maging malinis na yan, Brother Jando. Brother Jando? Okay. Brother Jando, ikaw naman. Okay, dito, from Jesus
Pardilla, bro, dyan daw, tama ba ang isusulat sa pinto? 20 plus C plus M plus B plus 26. Patanong naman kung tama ito ay Father, salamat. So, ang isulat natin sa ating pintuan ah, sa sa babaw, sa itaas, no? Ito po, pinupost ko na po ito sa sa 20, yung taon natin, 2026 tayo ngayon. 20 plus C. Yung C is yung Three Kings, Caspar, no? Plus M, Melchor, plus B, Baltasar, plus 26, no? Anong kahulugan nito? Christos, C is Christos, Mansionem is the house, plus B, Benedicat, no, blessing of the house. May Christ bless this house. So 20 plus C plus M plus B, 26 na, year 2026. Nandyan po yan sa timeline ko. Meron ding prayer. Ito yung prayer, mga kapatid. O God, who by the leading of a star didst manifest the only begotten Son to the Gentiles, mercifully grant that we who know thee now by faith may be led onward to the contemplation of the beauty of thy majesty. Bless this house. Yung tatay ang magsagawa nito. Bless this house. And all who live here, may they receive health, purity of heart, the strength of victory, humility, goodness, the fulfillment of thy law, and thanksgiving to God, Father, Son, and Holy Spirit. And may the blessing of Almighty God remain upon this house and upon all who dwell in it. Amen. Then the chalk inscription is written upper part of the door. 20 plus C plus M plus B plus 26. So, Christos Mansionem, yung CMB, Caspar, Melchor, Baltasar, yung three kings. Pero binigyan ng bagong meaning yung simbahan. Christos Mansionem. C is Christos, M is Mansionem, house, and B is Benedicat. May Christ bless this house. So, kung may pare, pwede. Kung walang pare, yung leader, yung head of the family. Kung walang head yung family, yung nanay. Kung walang nanay na dahil wala na kayong mga magulang, yung head of the siblings. And the power comes... Padre, kasi ang sunod na tanong, Dre, kung pwede ba daw yung ate ang mag-bless sa pinto? Pwede kung wala ng magulang. At kung ang magulang ay may sakit, no, hindi na makabasa, nanghihina na dahil sa sakit, pwede po yung pinaka magulang sa mga anak. Nya, take note ha, the power comes not from the chalk, but from Christ will come in faith. No? But from Christ will come in our house through faith. No? So, nandiyan yan. Pinopost ko yan sa timeline natin ngayong araw na ito. So, yan yung sagot natin, bro. June. Ito na, kay Fire Eyes naman, Dre. Padre, tanong lang po, ano po ang babala niyo sa magulang na iwasan mag-curse sa anak dahil sa galit? Salamat po. Pinaka-importante yan. Dahil yung words natin, tanong lang nun, kapag curse, makikinig yung demonyo. At yung demonyo, ang mag-realize niyan. So, i-break nyo yan po. Ang mga bata na, mga anak na walang grabe yung kanilang financial crisis dahil sa curses ng mga magulang po. Dapat patuloy na mag-purple protection, renouncement, and then grabe yung impact talaga mga magulang
sa mga hindi nakakaalam dahil sila din na-curse sa mga magulang nila, sana po, be a transition. Diyan nyo na, sa pamagitan ninyo, diyan na titigil yung curses. No? Dahil sa galit natin, magka-curse tayo, hindi susunod yung mga bata sa atin. No? So, anong dapat gawin natin? No? Ito yung isi-share ko sa inyo. Dapat dapat magkaisa po yung nanay at tatay sa pagdisiplina ng mga bata. Ang naobserbahan natin, iba magdisiplina si tatay kay nanay. So, dapat mag-dialogue. Ano mangyayari kapag disiplinaryan yung tatay? So saan tatago yung bata? Hahanap na siya ng mag-protect sa kanya. At mag-protect sa kanya yung asawa mo na very meek, very malumanay, no? Dapat mag-usap kayo. Dapat yung disiplina ng papa, yun din ang disiplina ng nanay para ma-form yung virtue ng bata. Hindi yan, maging matigas yan. Dahil meron siyang kakampi eh. Humahanap yan ng kakampi. So, anong gawin ng mga magulang? Mag-usap. Dapat gawa tayo ng magkakaisa tayo sa pagdisiplina ng anak. And then, during sa pagkain, kung hindi kayo magkaisa sa pagkain, sa umaga, sa tanghali, sa gabi, i-grab na opportunity yan na turuan nyo yung mga bata. Ano nangyari sa atin? Iba na yung nagturo. Ang social media na. Ang Facebook na. Ang YouTube na. Ang games nila. Iba't iba yung games nila. So mga tatay, i-grab po yung opportunity while nandyan pa sila sa bahay ninyo. No? Pwede nyo ituro yung salita ng Diyos. At kung kakain kayo at kumpleto kayo sa hapunan, doon kayo mag-gather. Kahit 30 minutes lang. No? Mga nanay, yan po yung challenge ninyo. Kapag patuloy nyo yung gawin, you have a great influence to your children. Ang nangyari ngayon, totoo ito, wala na kayong influence sa sarili nyong anak. Hindi na makikinig yung anak ninyo. Why? You have no time to them. Busy kayo sa pangmundo. Just imagine, just 30 minutes a day. While kumakain kayo, doon, yan po yung panahon na ma-inject yung mga katotohanan, Christian virtues, Christian values na mga magulang. Alam nyo, kapag gagawin nyo yan, you increase your influence to your children and to your grandchildren. Kapag hindi ninyo yan gagawin, 30 minutes walang cellphone, kain lang tayo. At well, kumakain kayo, yung tatay, yung nanay, yung lola, laging nagsishare sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Kahit saan sila pupunta, well-founded po sila dahil sa inyo. Because you continue to evangelize them in a little way. Kung hindi nyo yan gawin, wala na kayong influensya sa sarili nyong apo. Wala na kayong influensya sa sarili nyong anak. At dapat magkaisa ang tatay at nanay. Kung ano yung paraan sa pagdisiplina ng anak. Kung iba ang tatay, iba ang nanay, hindi maganda yon. Dapat mag-usap yung nanay at tatay para consistent. Hindi madisiplina yung anak mo. At yung anak mo ay tutubo na wala kang influence. Mas may influence pa yung social media. Mas influence pa yung Facebook at YouTube. Mataas pa sila ng oras doon. So, mga magulang na nandito, it is a great, bakit magagalit sila? Dahil yung standard nila, iba yung standard ng anak. Saan yung common ground? Hindi kayo magkaabot dahil wala common ground sa pamagitan ng galit, sa pamagitan ng arugante,
na paraan. Kaya nga, maraming mga bata nalalaya sa mga magulang, nalalaya sa pamilya dahil doon. Dahil wala tayong oras to evangelize them. So, ngayon ay grabe yung pagkakataon. Use and grab the opportunity while bata pa sila. Gamitin nyo yung magkaisa sa pagkain. Walang cellphone. At yan po yung ginagawa ko sa pag-uwi ko doon. Walang cellphone ha. Minsan ay aabot kami ng 1 oras. Dahil masaya silang nakikinig. At alam nyo, hindi na ako matatakot saan sila pupunta. Because they are well-founded to the teachings of the church. And the church is the truth. And truth is a solid, founded reality. No? Ang nangyari sa atin, hindi na tayo maniniwala sa mga bata dahil wala tayong moral values na tinanim sa puso nila. Okay? So, may ano diyan po, may yung sinasabi mo biblical yan, tapos yung mga naninigaw, nagmumura, Efesos 6:4 po. Sige, basahin natin. Okay, Yung mga Efesos naninigaw, 4. Biblical. Efesos 6:4. Okay, ang sabi dito is ganito. MBB tayo. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ito, malinaw na malinaw, no? Disiplinahan sila, no? Basahin natin. Disiplinahin sila. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo. Ang inyong mga anak, sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, i-grab ninyo po. Kailan kayo makadisiplina? Meron pa sa Colossus 3:21. Sabi, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. So, yan po. Dahil magdidisiplina tayo, galit eh. Dapat magdidisiplina tayo, puno ng pag-ibig. Kailan yan mangyayari? During pagkain natin. Lalayo yung mga bata ninyo kung lagi ka lang nagagalit. Bakit? Hindi kayo nagkaisa ng asawa mo. How to discipline your children. No? Ang mangyari yan, disciplinary si mama, si papa hindi. So saan yun magtatago yung bata? Sa papa. Bakit? Walang unity yung tatay at nanay. Paano disiplinahin yung mga bata? At kung magdisiplina tayo, hindi dapat dahil nagaling tayo. Minsan sa atin, oftentimes, hindi minsan, oftentimes, lagi. Pinagagalitan natin, grabe yung pagmumura natin, and then it will resort to curse. Hindi maganda yun. Dapat, i-disiplina natin, araw-araw po yan. Habit po yan eh. Yung habit, mga kapatid, very powerful po yan. Kapag wala na tayong habit sa ating, yung good habit natin, kung araw-araw natin, small acts repeated, become virtue po. So, yan po ang challenge ko sa inyo, mga kapatid, at sa atin, lalo na sa mga magulang, give quality time to them, and then, evangelize them, discipline them with the eyes of love. And love them with the eyes of discipline. Alam nyo, ito kapag mag-violate kayo nito, ito yung consequence, ito yung punishment. At kung tutuparin nyo ito yung reward. Di ba? At magkaisa kayo sa mga magulang. Kung hindi kayo magkaisa, doon, yung bata ay hindi din makaintindi. Sino yung susundin ko, si papa, si mama? Okay? So bro, last question na lang. Okay, Blessed next naman tayo ngayon kay Sami Kujo. May nakarace ang dalawa, bro. Sami Kujo, good evening. Oh, hi. Wait, do I have to open my camera, bro? Yeah. Okay.
Okay, I'm not actually sorry, but I'm not ready for this. Father, so Sige na, I diretso na lang, diretso na, diretso na. Father, so I really literally have something to say when it comes to this issue about the LGBT community as a bisexual myself. So are you saying that they are sinful, like they are considered a mortal sin? Father, it's really completely. I was so angry about that though. About sa LGBT? Mortal sin? Yeah, you really said like, is it like considered a mortal sin or something? And I'm so completely angry about it. Ito yung sagot, yung sister. Unang-una, LGBT is not a mortal sin. Automatically. Ano? Ang simbahan hindi naman nag-condemn sa person. Yung LGBT is a person. They are created by God in the image and likeness of God. So yung dignity nila is the same with us. Huwag kayong malimot ha. And all of us, yung lahat ng mga LGBT are called for holiness. All of us. Walang exempted sa atin. Pero, ano ba yung kinukondem ng simbahan? Not the person, but the homosexual act. Not the person. Iba yung, yung persona at sa homosexual act. Example, nagsasama na kayo at may nangyari na sa inyo, yung homosexual act. Yung homosexual act, yun po yung kinukondem ng simbahan. Hindi yung homosexual person. Malinaw ba? Okay, but Father, what are your takes on like the rights of the LGBT? Like, you know like have you heard of the Sochi bill? And like there are instances that the same-sex marriage is kind of getting legalized in Asia. What are your takes on all of us have right. But extreme right is wrong. Okay. Example, same-sex marriage, it is wrong. Naging nasubraan na sila sa right, naging wrong na. At anong mangyari kung babae at babae? Wala nang maging naisilang ka ba? Kung yung mama mo ay babae din yung gusto? May samikudyo ba ngayon? Wala! I just stop thinking about Trinidad. Diba? Okay, anyway. Anong mangyari sa'yo? Hindi ka nag-exist, hindi ka makapagtanong ngayon. Walang samikudyo. Kung yung papa mo ay lalaki din ang gusto. May samikudyo ba ngayon? Wala. Salamat sa simbahan. Dahil sa simbahan, nandito ka. Papayag ba yung anak mo na hindi maisilang sa mundo dahil si Sami Kudyo ay ganun din, gusto babae? Mag-rebuild yung mga anak mo sa future. Salamat mama ha, dahil nirecognize. Ang nangyari sa atin kapatid, we keep on justifying our sins. Yan ang malaking kasalanan natin eh. And it will lead us to final impenitence. Hindi na tayo magsisisi. Bakit? Hindi naman ito kasalanan. Kasalanan bang umiibig? Love is not a sin. Yan po yung rason nila eh. Totoo ba yung pag-ibig na yan? Hindi yan obsession. Iba yung obsession at ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, kapatid, it liberates us, not to slave us. Ang marami sa atin, we follow our emotion, not the moral truth. Not the moral truth anymore. So, kung hindi tayo mag-follow sa moral truth, kapatid, ang gulo ng mundo. Example, kung walang objective truth sa mathematics, sa Mikodyo, sasabihin ko 1 plus 1. Para sa akin, ang feeling ko 11. Sasagot ka na, 2 yan! Actually, this looks like a Twitter, like, Last question na. Third question, Okay. Third question, walang Kodyo, walang extra. Third question.
What I mean third question? Okay, anyways. What are your takes on the, like, many people leaving the church daw kasi dami ko ng mga hypocrite tao sa inside. And some saying na you are not leaving Jesus. You are just leaving the church. Mo yung claim nila yan. I don't know. I don't know, ha? Unang-una, Sami, maraming Katoliko ngayon. They claim to be Catholic, but they think different with the teachings of the church. Hindi sila totoo na membro. Nominal lang na membro. No, dapat ang i-promote natin yung moral truth. Hindi yung, ang katotohanan sa amin is communal, not personal brilliance. Ulitin ko, ha. Ang katotohanan, truth is communal, not personal brilliance. No? Ang nangyari sa atin ngayon, sabi ni Pope Benedict XVI, our world is suffering now in this culture called dictatorship of individualism. Ano itong dictatorship of individualism? Sinusunod lang natin ang gusto natin. Paano tayo maliberate kung susundin na natin yung gusto natin? Ang tunay na liberation, kapatid, ang pagsunod kay Kristo. Hindi yung pagsunod sa gusto natin. No. At let us promote the teachings of the church kahit na nasasagasaan pa tayo. Natatamaan tayo. Let us promote the teachings of the church. Yan yung natin. Hindi natin i-justify yung sarili natin. So, Sami Kudyo, salamat sa tanong mo, ha? Yeah, thanks. No problem. I will stay here for a while, kasi nandito si Jar, ha? Yes, Sami. So, ngayon, mag-bless na ako sa mga... Pads, siguro, isa lang kasi, maka-importante ito, Pads, kay may Soriano. Ang tanong nito, pero dyan, ipaklaro lang po, ipakonvert ko sa Catholic yung manugangin ko from INC. Handog daw siya. Ask ko lang kung anong first step na gagawin. Salamat po, ipanood ko sa kanila para sila makarinig. Una, ang gagawin natin is, unang-una, especially sa iyo, dagdagan mo yung kaalaman natin. When you increase your knowledge about the truth, they will be attracted to it. They will be magnetized to it. No? Dahil maka-explain ka well. No? Padre, parang ipapakonvert na daw, Padre. Ipapakonvert na? Ipapakonvert na niya from INC to Catholic. Ang tanong niya dali kung ano daw yung first step na gagawin. I see. Punta kayo sa sa pare ninyo. And then, hingi kayo ng may adult catechism yan, eh. Adult catechism. Kung hando kayo, hindi kayo nabinyagan sa Katoliko. So, nag-ask kayo ng requirements para sa adult catechism. Usually, yung requirement is, hihingi yan ng baptismal certificate kung ano yung formula na natanggap ninyo, Trinitarian ba or in the name of Jesus ba na bautismo. Dahil in the name of Jesus, hindi yan tinatanggap ng simbahan. So, kailangan ka mabinyagan talaga. But before mabinyagan, mga kapatid, kailangan pa ng adult catechism. So, punta kayo sa pinakamalapit o saan yung lugar ninyo na nasasakop sa parokya, kapatid. And then, mag-ask kayo ng mga requirements doon. And welcome home, kapatid. Welcome home. Bro, so mag-bless na ako, ha? Okay na yun, Dre. So, i-prepare nyo yung inyong inyong mga sacramentals po. Okay. Unahin natin yung unahin natin yung salt ninyo at mag-bless din ako ng chalk, mga kapatid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of God's salt, I purge thee of evil, but the living God,
by the true God and the holy God, by the God who ordered thee through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness, by thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use thee. In whatever place thou art sprinkled, may bantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou would deign in goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find another remedy for soul and body, and let everything with it touches and sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit through Christ our Lord. Amen. Sunod natin i-bless ang inyong tubig. You creature of water, God, water, I purge the day of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to braces against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever, sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the whole being this sick, and calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, And with your spirit. Altar of invincible strength and King, who comparable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the divine enemy, who violently put down hostile influences, frustrate and fearsome we beseech thee, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name, the devil's infection cease, the venomous terror driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us, as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Sunod nating i-bless ang olive oil ninyo, ha? Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, and cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machination be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son, Lord, in the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as the love of the same Jesus Christ our Lord is coming to judge both the living and the dead in the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city for man, made in your image and redeemed for precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Amen. Amen. Sunod natin yung chalk ninyo. The blessing of the chalk. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. O Lord God, who in thy mercy didst lead the Magi by a star to adore thy only begotten Son, bless this chalk, which we shall use with faith to write the name of Christ upon the doors of our homes. Grant that all who dwell in these houses may receive health of body, protection of soul, and the fullness of thy blessing. May every power
of the enemy be driven far away. May peace, faith, and charity dwell in these homes. Through Christ, O Lord. Amen. Sunod natin yung incense niyo, kung may incense kayo. Medals, candles, rosaries, crucifix, sacred images of God, sacred images of the angel, sacred images of the saints, scapulars, handbook, bell, all your religious items. Your blessing ang kasunod, ha. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil ones and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the practice of priests and people to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is, in the exercise of the ministry or wherever it is kept. May unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm the raven approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, ngayon magsagawa ko ng prayer, simple prayer of deliverance. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. In the name of Jesus, give us this day deliverance and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication, and I seal this whole area with the precious blood of Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous powers, God, and His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from them, and fill them with your presence, love, healing, and consolation. I seal all of you to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate you to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat sa inyo, ha, na sumusubaybay sa atin. And then, January na po ngayon, tulungan niyo po ako sa pagpaaral sa mga seminaryan po. So, ang ating babayaran ngayon sa mga seminarians, ito po, no? Nagpasa na natin. Board, alam nyo, sa taong ito, nakabayad tayo, total po, ang naibigay natin sa mga seminarista. Direct po ito sa seminaryo, ha? Direct po ito sa seminaryo. So, si Ate Jujo Soldilla Idosma ay nag-report sa atin. Ito na yung total this year po, from June to December. 791,000, no, almost 1 million na, no, 870. So this June to December po, 791,000. Salamat po sa inyo, ha. 870 pesos ang ating sa buwan ito, 127,150 pesos. Wala pang nakapasok ngayon. Ngayon lang tayo humihingi sa inyo sa araw na ito para sa mga seminaryan natin. Meron na tayong 26 seminarians at meron pang lumapit sa atin na 2 seminarians pero hindi pa na-confirm. So kung ma-approve yan ni Ate Jujo Idosma dahil may mga requirement tayo na dapat i-comply, no? So aabot na 28.
So, 127,150 pesos. At sana tulungan nyo po kami, mga kapatid, dahil yung mga seminarista, alam nyo, bakit maliit na yung mga pari? Dahil po sa financial support. At marami ako, yung classmate ko nung una, umiiyak talaga. Gusto niyang magpatuloy na mag-aral sa seminaryo, pero wala. Laki na ng utang niya sa seminaryo. At nakalabas talaga siya. Umiiyak siya sa harapan ko. Wala naman akong ikatulong. So yung crisis sa mga seminarista, mga kapatid, hindi lang yung emotional, psychological. Ito talaga yung financial crisis o financial support ang kinakailangan natin. So, manawagan ako sa inyo ngayon na pwede kayo magpadala sa public account natin, sa public GCash natin. Salamat sa inyo ha. At pasalamat din ako personal kay Brother Jason Baculta sa mga 5 pesos na pinadala ninyo. Umaabot na po ng 265,000. Yung nalikom natin. Para dahan-dahan lang tayo, no? At maraming salamat po sa inyo ha. Ang Diyos na po magsukli sa mga kabutihan ninyo. At hindi ako po ay makapal yung mukha ko kapag hihingi ako para sa iba. Pero hindi nyo narinig kailanman humingi ako para sa sarili ko. Nahihiya ako. Pero makapal yung mukha ko, hihingi para sa iba, hindi para sa akin. So maraming salamat po sa inyo, no? At Fight Team Maria, Tatax FD with a humble heart po. So, mag-exit na ako dahil papasok ako sa KPM, Christmas party. God bless po ha, God bless po. Okay. So, nag-exit na tayo, mag-relive tayo muli mga kapatid ha. Dahil papasok tayo sa KPM. Sa KPM. Napasok tayo sa KPM. So, salamat ako sa mga star senders natin ngayon. Oy, umaabot ang 2,404 yung star senders natin sa live. Si Imper Rabasano, Sister Imper, sa Ramit 50 stars. Si Sarah Meth Dulanas, magpasalamat ako sa inyo ngayon. Nagpo-post ako sa pasalamat ko sa inyo. Si Ate Marin Lumagno, wow! 1,250 stars. Wow, salamat po. Si Maria Marlene Cornovio, 100 stars. Si Princess Nice, 50 stars. Si June Barts, 100 stars. Si Gina Apatan Dinukot, 50 stars. Salamat po. Si Buntilaw Dilos Neves Jerlene, 50 stars. Si Ami Naelga, 50 stars. Si Gina Apatan Dinukot, 50 stars. At si Ami, additional 50 stars. Si Florinda Goles Lambino, 50 stars. Si Pia Vines, 100 stars. Ngayong gabi, Father. As lang ko, Father, kung katong gipainom sa amo as albularyo nga lana, wala rabaka toy sagol nga daw tang espiritu. So, mag-renounce lang kayo. Hindi ko alam. Malalaman lang yan kung ma-deliverance kayo, no? So, mag-renounce kayo sa lahat ng mga occult na mga object na occult po yun eh. Si Vince Julia, 100 stars. Si Gwen Perez, lagi ito, 100 stars. Si Amina Elga, additional 50 stars. Hana Laranjo, bago ito, 100 stars. Salamat po sa inyo. At Fight Team Maria, Tatax FT with a humble heart po.